po ay si Giovanni Bernard Espejo. Yung mga nakakakilala sa akin, ng mga close relatives ko, Joby lang po ang tawag nila sa akin. Ito po ay gusto ko lang sana magbigay muna ng introduction. Sana po ay nandiyan pa rin kayong makikinig. Ako po ay lumaki dito sa Bulag Elementary School. Nag-graduate ako ng Bulag Elementary School. Nag-aaral po ako ng high school sa University of Northern Philippines. Hanggang college na po yan. Ay, nag-first year college po ako sa UNP. Pero dahil po sa napakagulo ng buhay ko at that time, napa-enkwentro po ako sa UNP, kaya kailangan kong lumipat ng eskwelahan. So, naisip ko po pumunta ng Baguio para doon po ipagpatuloy ang aking nasimulang kurso. Ako po ay nag-aaral ng civil engineering. So, lumipat po ako sa Baguio, sa BCF pa po yun. Transfer po ako at that time. Nung nag-transfer po ako po ay nanibago. Kasi sa UNP, dami kong kaibigan, ang daming mga kaklase, dahil dyan ako nag-high school. So parang hindi na po ganong nag-aaral dyan. So nung pumunta po ako sa Baguio, nanibago po ako. Nung dumating, in short po, nung dumating po yung natapos na isang semester, napakalungkot po, 3 binagsak po subject. Trigonometry, solid geometry, at surveying, elementary surveying. Binagsak ko po yan, 3 subject. So nung umuwi po ako, kasi baka mapapagalitan ako, sabi ko sa nanay ko, inunahan ko na po. Sabi ko sa kanya, ma, ang bobo ko. Sabi ko sa kanya, bakit naman? Sabi niya, 3 po binagsak ko. Alam niyo po, ako ay lumaki sa family ng mga teacher. Ang tatay ko po ay isang teacher din. Ang nanay ko po ay teacher din. Advisor siya ng grade 4, kung hindi ako nagkakamali. So para hindi po ako mapagalitan, paiyak-iyak po ako kasi siguro mapapagalitan. Pero ang sabi ko ng nanay ko, that time, ano po ang sinabi ng nanay ko? Ano po palagay nyo kaya? Anong sinabi ng nanay ko at that time? Ano po, sister? Okay lang. Dito banda, anong sabi? Ha? Nabawi sa susunod. So, 3 lang, diba? Pero ako parang napakabigat na nun. Parang ayoko na magpatuloy ng kurso kong civil engineering at that time. So sabi ko, ang bubo ko. Alam niyo po, sagot ng nanay ko, hindi anak, natalino ka. Sabi ko, aba, sabi ko yung nanay ko, siyempre sino ba naman ang nanay na magsasabing diba? Yung may ibang anak dito, sasabihin ba ng nanay mo sa anak mo na nabubo ka, diba? Sabi niya, talino mo, sabi niya. Naging pupil kita, anak. Sabi niya, alam ko kung gaano ka katalino, sabi niya. Kaya po, at that time ko parang, nagugulan mo sa nanay ko. So, parang baliwala lang po. Pero, yun po ang, nung ako'y nag-enroll muli, yun po ang ginamit kong inspirasyon. Talagang sabi ng nanay ko, sabi niya, matalino daw ako. Yun po ang ginamit ko talaga. So, nag-aral po ako ng mabuti. And it so happened pa po, nung panahon na yun, namatay pa yung papa ko, so mas lalo kong nadagdagan ang aking pagsusumikap na mag-aral. So, pinag-igig ko po ang nag-aral. 3 subject binagsak ko po. Sa awa ng Diyos,
Yun lang na po ang naibagsak ko. Yung take 2 ko, matataas ng grade ko, 2, 1 point something, ganyan. Parang sabi ng nanay ko, totoo yata. Pero hindi pa po ako naniniwala noon. So ganun lang po ang naging takbo ng buhay ko. Ginamit ko lang yan na inspirasyon ng nanay ko hanggang sa umabot na po ba ng major subject, fourth year, ganyan. Isang beses naman po. Ito, introduction pa lang po ito. So, one time, nag-summer po ako. So, midterm exam. Ito ay wag ko na ikwento ko na sa mga anak. Ginagamit ko rin ito minsan para ma-encourage sila. So, isang midterm exam po, nag-midterm exam kami. Pagbalik namin sa eskwela, ewan ko kung 1 week. Sabi nung teacher, "Who is Mr. Giovanni Espejo?" Pag binuo ko yung pangalan ko, parang galit eh. So, sabi ko, parang ayaw ko pong tumayo. Sabi niya, inulit niya po ulit, "Will you please stand up?" Sabi niya. Nung tumayo po ko, sabi ng teacher, sabi niya po talaga, "Congratulations," sabi niya. "You top the midterm exam." So, simula po na naman yon, nag-boost ang aking confidence. Talaga kung nagsusubikap. Kasi, pag ikaw minsan medyo nakikilala ka na sa klase, parang nakakahiya na po na bumagsak ka sa isang quiz o exam. So, mainggan nyo pa mag-aaral. So, yun po ang ginamit ko hanggang sa tapos po ako. In short, nakapasa rin po ako sa aking board exam. Ako po ay isang licensed civil engineer. So, ito po, isang pangarap. Yung panahon na yun, ang pangarap ko rin po talaga dahil sa dala ng kahirapan ng buhay, dahil naramdaman ko na po ang hirap ng buhay namin nung namatay po ang papa ko. So, nung ako po ay nakagraduate, talagang pinangarap ko rin po. Siyempre, ang umasenso. Kumbaga sana, inaim ko rin po talaga magkapera at yumaman. Wala akong pinangarap sa buong buhay ko, kundi mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking. Dahil ako po yung nag-aral lang sa public school, hindi ko lang naman po nilalangan. Pero doon po kasi yung naging ko, dahil nag-aaral ako sa public, sabi ko nga sa mga anak ko, kayo, kinder, nakasapatos na kayo. Ako, nagsapatos ako, graduate na ako ng grade 6. Sabi ko sa kanila. So, yan po ang naging buhay namin. Gusto ko rin pong umasenso. At at the age of 29 po, ako ay nakapagsimula na, nakapagpatayo ako ng isang construction firm sa aking pangalan. Dahil sa aking pagsusumikap din po, na-attain ko ang aking pangarap. Kapera, nasunod ang layaw, hanggang dumating po ang isang punto sa buhay namin na napakabigat. Nung ma-diagnose po ang aking anak, yung bunso, si Jasper, cancer po. 5 years old pa lang po siya noon. Sabi ko sa Diyos, bakit tumandod siya? Sabi ng doktor, 1% lang yan. Yung sakit niya, Venous tumor, cancer of the kidney. 1% lang, buong mundo. Sabi ko, pupunti bakit yung anak? So, para po akong nawalan ng gana magtrabaho. Pero sa awa po ng Diyos, God is good. Inopera, tinanggal po yung isang kidney. Nag-chemo, malaki pong pera. Buti na lang po at that time may pera kami. Sabi ko yung palang pagpus ng Diyos. Bigyan ng pera. Para kay Jasper. God is good, nandiyan po. Ngayon, survive po sa cancer. So, yan po, ngayon nagsimula akong nawalan ng gana.
Napaka-stressful ko kasi ang mga trapas. Tapos nagkaroon na rin po ako ng sakit. May enlargement pala ako sa puso. May high blood. Diabetic. Lahat na po. At the age of 40 po ako ang dami ko ng maintenance. Sabi ko, buwi na lang. Buwi ako, probinsya na ako. Magbagong buhay. Tanim na lang. So naisipan ko magtayo ng poultry dito. Isip ko dati sa Manila kami talaga nagtusan. Umuwi ko ako dito sa probinsya. Siguro po yun na yung time na ang Diyos ay nagtatrabaho na po sa akin. That is the time na ito po si Pastor. Si Pastor nandito na pala sila. Matagal na pong may nagsishare sa amin kasi ngayong kapatid ko naman talaga ng may gusto na magkaroon ng ministry po dito. Pero kami po, dahil ako po inuknupan ng pagkakatuloy ko rin, parang hindi po ako maniwala sa mga sinasabi niya. So, matagal po ako, hindi ko matandaan kung gaano ako nasira ni Pastor. Pero dahil napakabuti po na ating pastor, siyempre hindi rin niya po siguro nayaan na kami ay maligtas. So, in short po, ako po ay nasave po. Nasave po ako. Alam ko nasave ako. Pero ako, nung ako po yung nakilala ko, si Jesus, lahat ng ministry dyan sa Santo Domingo po, mga children ministry, kasama ko po. Pero hindi ko po akalain na dumating yung time. Siyempre, hindi diyan ako. Nakita nila na loyal din ako dito. Dumating po ang persecution sa buhay ko. Siyempre, kami po, walong magkakapatid. Dalawa pa lang ata kami po, tatlo ang nandito po sa gawain ng ganito. So may mga persecution po. Kagaya ng turo. Ako po talaga nag-struggle ako sa good works. Alam niyo na pastor ni Ma'am Pen kung gaano ako ka-active dyan sa pagbabasa ng Biblia hanggang sa nasobra ko yata sa pag-aaral. Sa good works, nag-struggle po ako dyan. Tapos sa prot na dapat may makita, struggle din po ako. Ang dami ko tanong kay pastor. At yung panahon ko na yon, akala ko po talaga ay sorry pastor, pero marami na po akong katanungan. Hanggang sa umabot kami ni pastor na may ano siya sa carnality. Talaga po ako pumuntra ako dyan sa preaching niya. At yan na rin po yung time na ako yung umalis. Umalis po ako talaga. Hindi na ako nagpaalam. Hindi po ako nagpaalam talaga. Kasi I had concluded at that time na sabi ni pastor, kulto siya. Ito yung manyata, ang kulto. Sabi ko po. Kasi nahanap ko at that time yung good works niya. Naintindihan ko naman na for by grace, you are saved through faith and not of works. It is a gift of God. Naintindihan ko po. Kaso lang may good works eh. Even you read sa Ephesians 2:10. Diba? Nagkaroon po ako ng problema pag intindihan. Sa Ephesians 2:10, nire-require na naman niya for the workmanship of God is created unto goodness. Nandyan po lagi ang good works. So, sabi ko po, false prophet yata ito. Kasakit po yung sitwasyon na ako po umalis dito. Unang-una yung kapatid ko, sabi ko pa nga, ano ba nangyari sa kapatid ko kaya? Nabudol-budol gang yata. Sabi ko. Kasi sa totoo lang po, nung Katolik ko pa kami talaga, naalala ko, pag mahal na araw, ilang araw yan, may Webes, may Biyernes, Sabado, Linggo. Nandiyan po kami lagi. Naalala ko nga, bata pa si BJ yan, nung araw, sabi niya, simba ka pa. Simba ngayon, simba na naman bukas. Ganyan po ang nabubuhay namin sa
So pagka may mga ganyan na nagkaskasaba sa amin, hindi ko pa talaga pinapansin ng mga yan. Kasi akala namin tama na ito. Religion namin na ito. Pero dahil sa kapatid ko talaga, parang sabi ko, ano ba nakita mo kaya? Kung hindi po yung kapatid ko, palagi ko wala po ako dito. Pero sabi ko, ano nakita ng kapatid ko? Ganun na lang. Ginagasto sa ang bagay nito. So ako po, hindi ako naka-relate sa panahon na yan. Lalo sabi ko na kay pastor, sabi niya, tama ko kay pastor. Kasi may poultry po kami. Sabi ko, pastor, pag may dumating ng sisiw ko, minsan po dumadating yan, Sabado talaga. And then, ihitera mo yan, magdamag ka, magpupuyat ka. Sunday, there is no way na makakapag-worship ka. Unless may tao ka. Kami po at that time noon, dahil nasa problema na rin kami ng financial, sabi ko, ako na po mismo nag-aalaga niyo. Dahil natutunan ko ng mag-alaga ng 45 days, hindi po sa Pigayabang. Uni pa lang po ng sisiyo, alam ko na po ang pangangailangan ng sisiyo. So, tinanong ko si pastor, sabi niya, Sunday is for the Lord. Sunday na lang is for the Lord lagi. Darating hindi naman lagi nadating ang sisiyo namin na Sabado. So, pero parang nagpapaalam ako sa kanya kung pwede pa. Pero lagi niya sabi, put God first. Struggle din ako doon sa mga sitwasyon na yun. Sabi ko, ang alam ko naman ang Diyos, napakabait, napakamaunawain. Bakit kailangan ba niya i-require na every Sunday nandito? And there are times naman na mga emergency, pwede ka naman umalis ito. Sabi ko. So yun po, nahihirapan na ako. Nadagdagan pa dun sa issue namin ni Pastor sa karnal. So umalis pa. Para po mawala yung nakakaya naman kay Pastor, umalis na lang po ako kasi at that time talaga, sabi ko, kulto. Ewan ko po kung ilang taon ang inabot ko na nawala dito. Sabi ko kay Nene, nag-concentrate na lang tayo magtrabaho. Anyway, sabi ko, kahit magdasal ka maghapon, pag di ka magluluto, wala kang kakainin. Sabi ko sa kanya, you have to balance. Sabi ko kung ganyan. So, yun po ang naging puso ko at that time. So, ginawa ko dumating po pandemic, puro problema. Imbes na makaahon pa kami sa kahirapan, lalo kami nalulubog sa mukha. Pero dahil po ako ay malakas naman ang loob ko po na mapagpagtagumpayan namin yan. So sabi ko, ganyan talaga. Minsan naman talaga, kikita ka, minsan hindi. Minsan nga po, dun sa poultry sa totoo lang yan, pagka after harvest mo ng pag na-liquidate lahat yung mga records mo, in 3 weeks, may check ka na. Aba ng mga panahon ko na yun yung 3 weeks naging 3 buwan. Bago po kami mabayaran, 3 buwan. So, 3 buwan, paano pa maka-operate? So, kailangan po namin mangutang. Utang dito, utang dito. Kahit ano po, basta. Ako naman, hindi naman ako makalapit sa mga kapatid ko. Magsasabi ako kay Kalanis, ito na naman sasabihin niya, walang sasabihin niya, hindi magdasal ka. This is the way. Sabi ko, parang nilayo ko po sarili ko talaga. Ibali lang tayo magkautang, huwag nang magkautang na lang sa mga kapatid ko. Yan po, naging buhay namin. Nakakaraos pa naman po kasi ako may mga bukid din ako. Natutunan ko na rin magtanim. Kaming dalawa ni Nelly, kung mais lang, kahit 1 hektarya, kaya namin tanim ng tulad. Dalawa lang. Sa palay, dahil may traktor naman po ako, sinasabog tanim ko na lang yung pwede. So, ganun po ang naging buhay namin. May time pa nga po na, dahil kami na lang, may time pa na napaso yung kamay ko. Hindi ko po pinansin yan. Sa pagkahawak ng manok, may ipot yan Nagtetano po ito, namaga ito, kalit-lit na namaga.
Hanggang sa umabot po dito ko. Kala ko po mamamatay na ako that time kasi wala din kaming pera, walang pampacheck up. Pa-check up na lang, sabi ko, ano ba, sino ba nakakasakop dito? Ano yun, sa balat? Ano yun? Dermatology, sa balamang kaming pampacheck up. So, sabi ko, napilitan na lang po ako sa Gabriela. Daming taon, daming pila. Tapos yung doktor, tinusok-tusok po niya. Ang sakit talaga. Ang sakit. Pero hindi ko na rin po namalayan. Basta gumaling. Tapos hanggang ngayon masakit pa rin po. Parang naiwan na siya dito talaga. So, noong mga panahon na yun pala, ay nagpaparamdam na ng Diyos sa akin na parang sa akin. Kahit siya telanin, sabi niya, bumalik ka. Bumalik ka. Sabi ko, ba't ako babalik? Hindi ko lang masabi sa kapatid, kukulto yan, ba't babalikan niya? Diba? So, kahit na po, pahirap ng buhay namin, ayaw ko po talaga bumalik sa totoo lang. Kaso lang po kung taga rito naman kayo, dumating po last year yung Egay. Ang taas po ng tubig. Lumipad po yung poultry ko, yung bubo, 50% yata. Tapos yung flooring niya, inabot na rin ng tubig. So, nagkalaglagan na po ang flooring niya. So, wala na po talaga. Wala na kaming hanap po. And then, sabi ko, pwede naman ipangutang yan. Sana. Pwede gawa ng paraan. Ang problema po, ayaw na rin kami bigyan ng permit ng munisipyo. Kasi meron daw dito sa Sunal, kasi sa Suni, meron dineklara si President Duterte na isang executive order na yung pag-aalaga ng mga ganyan. Ewan ko kung sakop basta sa amin, sa poultry, 1 kilometer na po mula sa kalsada. Ewan ko kung saan magsisimula yun, kung sa highway o sa... nakalsada na po yung amin. So, katabi na mismo. So, hindi na po kami, So, in short po, wala na kami hanap buhay. Pero ako po, hindi pa rin po ako nagpatinag talaga. Sabi ko, bumalik na lang tayo muna sa sabi ko dun sa pwesto. Yung dating church po. Sa totoo lang, noon po, yung isang building ko sa highway, dahil sa nung ako po naengganyo na rin po dito sa gawain, pinagamit ko po yung aking building sa highway. Siyempre, nung lumayo po ako, siyempre, binawi ko po. Alam ko, masakit lahat yung nangyari din na pastor. Naman po. Pero wala po kung magagawa kasi. Kailangan ko rin po mamili. Ang gusto lang naman natin, totoo, di ba? So, manis ko talaga. Kinuha ko rin yung building ko. Kasi gagamitin namin daw. So, pagkatapos po ditong Egay, sabi ko, magluto ka, magaling ka magluto. Luto ko kami. So, walang puhunan. Siyempre, paano ka makakapag-negosyo kung wala kang pera? So, kailangan kong magsanla ng lupa. Kasi sa totoo po, may mga naipundar din naman akong lupa. So, sanla lupa, benta ng lupa. Sabi ko pa sa misis ko, yabang ko pa. Sabi ko, huwag kang mabahala. Sabi ko, ano ba yan? Simple ka lang yun, hindi pa yan kritikal. Sabi ko, nagbenta ko ng lupa. Mura lang naman po ang lupa kasi dito sa atin. Ako, 200 din. Sambuan, ubus na. Sanla ako ng lupa. Sambuan, ubus na. Hanggang sa one time nga, pati yung anak ko, yung panganay ko po, hindi nyo nakikita dito kasi nasa Maynila siya. Stable na po yung buhay niya doon. Pero bago po siya na stable, Dubai din po yun. Nagka-problema rin po sa Dubai. Kasi nung magpunta sa Dubai, magpaalam na lang sa akin, pupunta na siya sa Dubai. May ticket na siya. Sabi ko, ayoko po sana. Kaso, nagpumilit siya. Wala po akong magawa. May edad ka naman. Puro problema po, inabot na sa Dubai. Bago mag-pandemic, na-COVID pa daw. Buti na lang, nung na-COVID siya doon, may bakuna na siya. Saka may mga kaibigan na siya. So, nung nakapagtrabaho na dito sa Maynila, yung panganay ko, sabi ko, wala, nagbabayad, umutang ka. Ayaw niya po. Sabi ko, paano mo, hindi mo na tayo pang babayad. Pinilit ko.
talaga. So hanggang ngayon, yung panganay ko po, malayo ang loob sa akin. Pagdating sa bagay na yan. Alam niyo po, sa totoo lang talaga, ang hirap ng buhay mo, isang magulang. Sabi ko nga po, mas maganda pa sana, nagsimula na lang kami makita. Pero pagka nakatikim ka po ng ginhawa sa buhay, napakahirap paliwanag sa mga kung anong mangyayari sa buhay. Hindi po nila maintindihan. So kahit ano pong gawin ko, sa totoo lang, pag gusto kong tulungan sila maghiwa, kada Lunes po, nahiwa dali. Kaya, sabi ko, kayo na lang. Pero minsan, naawa naman ako dahil siya lang mag-isa. Hihiwa na naman ako, Lunes naman, sugat na naman. So, pwede ko po talaga makatulong sa kanya. Sabi ko, bahala na kayo. So, sa mga inabot ko po ng mga problema, parang, siyempre, naghahanap po tayo ngayon ng tutulong. So, nag-message naman ako sa kapatid ko. Sabi ko niya sa akin, Viber ko, sabi niya. Kasi at that time talaga parang hindi ko nakakayaan ko. Parang sabi ko, baka bumigay ako. May lahi pa naman kami, nagaganyan talaga. Baka masunod ako doon. So sabi ko, sinabi ko sa kapatid ko, baka hindi ko na makayaan ito. Sabi niya sa akin, only God can solve our problem. Sabi niya. Sabi ko naman, God na naman. Pero na lang God. Kamo na lang akong 20 mil, baka sakali. Ganun sabi ko. Wala ako. Hanggang sa ayaw ko na tingnan yung message niya. Ayaw ko talaga tingnan. Kasi wala mong sasabihin niya, verse talaga yun. Ganyan po, Christian talaga, di ba? So, ganun po. Parang ayaw ko na tingnan. One time sabi niya, ang tingnan, may message kailangan niya. Sabi niya, pwede, ikaw tumingin. Sabi ko, ikaw tumingin. Kita mo pala eh. Diba? Eh, nung pagkita niya, hinihingi yung account number. Aba, mambilis ko po niya account number. Aba, pera talaga ako. Diba? Pera din. So, insert ko, nagbigay. Kaya sa nagbigay ng advice, sabi niya sa akin, sa dulo, sabi niya, ang daming verse. Yan, sa dulo, sabi niya, I love you, brother. I don't want you to go astray. At that moment po, yung nabasa ko yun, ako yung umiyak. Sabi ko, Lord, ano nangyari? Ano nangyari? Bakit ako umabot ng gawin? Sabi ko kay Nene, alamin mo nga kinamangkin, ano bang schedule mo kami dyan? Pumunta ako kay Brother John, sabi ko, John, saan ba yung church mo? Sabi niya, Tito, basta wag lalabas sa eskwelahan doon sa Rawis, kakaliwa ka doon. Yung unang pupunta namin, laligaw po ako, doon kami pumasok. So ngayon, bago ako makabalik na naman dito, siyempre niisip ko nung pababalikin pa kayo tayo ng pastor, ang dami natin kasi. Si Ate Lani naman, siya nagpupursige na bumalik ako. So, sabi ko, balik ako. Sabi ko, sa issue namin ni Pastor Kako, behave lang doon ako. Behave. Ano man ang marinig ko, against na yun. Behave. Hindi ako sasabi. So doon po ko nakaupo. Sa kanta pa lang po, naiiyak na po that time. Kaya ko lang po. So pagkatapos, nag-usap kami ni Pastor. Naikwento ko po ngayon yung mga ano po, yung good words nga. Sabi niya, living faith kasi yun. Kuya, sabi niya sa akin. Hindi ko lang masabi kay Pastor, ano lang sinabi sa akin yun. Sa akin, hindi ako umabot ng kanito. 5 minutes kasi. Sa totoo. Living faith kuya kasi. Sabi niya, paano kasi puro lang tayo salvation naman at patpat. Eh, ang pacing ko po kasi, ano talaga, yung panahon po na ako, alam ko nung ako nakakilala kay Jesus. Talagang, ang Biblia po, nasa ulunan ko na talaga yan. Ang devotion namin, hindi ako makalabas ng bahay kung hindi ako makapagbasa ng Bible talaga. Dahil nung pagbalik ko ngayon, mas lalo po akong, parang sabi ko, ang dami kong nagkakasala sa inyo. So, ito po ngayon, pagbabalik ko, parang mas lalo ko ngayon naiintindihan ng Santa Nino. Sa totoo lang po talaga mahirap.
mahihirap intindihin ang Biblia. Kasi kagaya sa word, ang dami po ibig sabihin niya. Kung hindi po kayo mag-ingat, maliligaw kayo dyan. Kaya ako po talaga ay sabi ko nga naligaw po talaga ako. Pero ang sabi ko naman, sabi nga ng lesson kanina, chastisement siguro ng Lord. Kaya lahat po ng aking hanap buhay, kinuha niya po talaga. Ang poultry po, yan ang bread and butter namin talaga. Ang poultry. Bread and butter namin yan. Kahit anong mangyari, pagka nakakarga kami yan, may pagkain na po kami. Sa linggong alaan po, inuulam na namin yan. Yung mga anak ko, marunong lahat yan. Magkatay ng manok, kahit isang linggo lang yan, 2 linggo. Mas malaki sa ipon to. Sabi gano'n, inuulam na po kami yan. Nang mawalaan na po yung poultry talaga. Sabi ko talaga, ang lupit ng Diyos. Talaga pong, sabi niya ito. Ito pa po, isa, sabi ko, nagtanim ako ulit ng pakwan, sabi ko. Kasi, dami ko namang alam ka ako, kahit nung gumiba po yung poultry ko, pakwan naman ka. Ang nilalaki po ng pakwan ko sa totoo. Ang problema na naman, oversupply. Hindi na bebenta. Hanggang ngayon, pinautang na lang namin yung mga iba sa mga nagtitinda doon. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabayan. So, there's no choice po talaga na humingi na po ako ng tulong sa kapatid ko. So, yun po naging problema sa akin. Nag-focus po ako sa trabaho, walang Diyos, napakahirap po ang buhay. So, gabi po ang pinagdaanan namin, lumubog po kami sa utang tayo. Ang araw-araw namin, nasa 4,000. Kulang-kulang 5,000 sa araw. Utang sa bimbay, para lang makasurvive. Kasi naman, may pwesto kami sa highway, nagtayo pa yung jili. Kala namin lalakas kasi may jili na. Minsan malakas, mamaya wala na naman. Malakas sa 2 araw, sabi ko, yung pangutang. At tapos nung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, wala na. Kaya sabi ko po sa aking pagbabalik, sabi ko nga po, ang laki ng tuition fee. Pababalikin lang naman pala ako ni Lord. Inubos pa niya yung aking kakayahan. Hanggang ngayon nga po, minsan parang ayoko nang magplano sa totoo lang. Kasi lahat ng pinaplano ko, wala naman. Napakasakit po ang nangyari. Pero sabi ko naman, kami masaya pa rin kasi natagpuan na namin yung totoong ginto na sa pamamagitan ni Jesus. Lahat ng bagay na yan, material na bagay. Natutunan ko po ngayon na wala palang silbi yung mga yan. Ngayon sabi ko, natutunan ko ang totoong ginto. Na kay Jesus lang po ang ginto talaga. Kaya because of my trials, natutunan ko po ngayon maging humble. Kasi sabi ko nga po, simula na ako pumasa sa pagka-engineero, punong-puno po ako ng confidence sa sarili ko. So, ngayon, naging humble, naging obedient, ako po'y nag-aaral na ulit ng salita ng Diyos, natutunan ko na ngayon kung paano to put God first. Hindi na lang talaga sigurong maiwasan. Sana po ay magpatuloy ng ganon at naiintindihan ko ang pag-ibig ng Diyos. I thank God. Natutunan po ako magpatawad and to appreciate yung blessings po natin. Minsan di natin nare-realize. Lagi na lang puro lang material, pero yung hininga natin, sabi ko nga,
sabi ko sa pamilya ko. Buti pera lang niya, kaya pa natin kitain niya. Eh kung kunyari may isa dyan na tinanggal sa atin, sa pagmamatigas ko pa. O kaya may nagkasakit. Buti nga, yung akala ko po ito talaga na infection ako. Akala ko mamatay talaga ako. Pero binigyan pa po ako ng pagkakataon ng Diyos para magbago. To trust God. Tapos ako warrior din po. Kaya ngayon medyo nawawala na po yung worry. Kasi minsan pag nag-aaral tayo po dito, actual na po talaga nangyayari sa buhay namin. Talagang pag walang-wala ka po talaga, matutunan mo talagang maglumod sa Diyos. Kasi wala ka nang alam gawin eh. Ano ba gagawin mo ngayon? Wala ka talagang alam gawin. Kung di lumuhod sa Diyos at Lord, tatakbo ka talaga sa Diyos. Kaya, sana po ay itong aking testimony magkaroon ng realization sa bawat isa sa atin. Kung po ay upamahal na rin sa inyo, kung maaari sana ay yung pinagdaanan ko sana ay wala nang makaranas sa inyo. Dahil ang Diyos po talaga, naramdaman ko talagang isusubsub ka niya. Habang nagtutumigas ka dyan, isusubsub ka. Kahit anong sipag mo. Ako sabi ko, basta, kailangan ba magdasal, magtrabaho ka na. But unless God will bless the work of your hands, wala po mangyayari sa pinaghihirapan mo na yun. Ako po'y napatunayan ko yun. So, ibabagsak ka niya po talaga. Hanggang sa matuto kang lumapit sa kanya, magsumamo, at ipagkatiwala sa kanya ang lahat. So, ito po, sana po ay maging aware tayo mga kapatid, sa pagpaparamdam ng Diyos. Minsan, ipaparamdam na sa atin, pakunti-kunti, din naman niya po yan bibiglain. So, may gusto pala siya ituro sa atin, hindi natin napapansin. Dahil busy tayo sa mga material na bagay. Tandaan po natin, ang material na bagay talagang pandito lang talaga. Alam niyo po, sa totoo lang, kung tayo ay saved na, sabi nga ni Jesus Christ, nung tinanong ni Pilate, diba, my kingdom is not here. So actually po, tayo is anak na tayo ng Diyos. We belong to Jesus Christ. Hindi na rin po dito talaga ang kingdom natin. We belong to the kingdom of God. Sa heaven na po talaga tayo dapat. So, kailangan natin po talaga na bukas ang ating mga puso, bukas natin sa Diyos, at hayaan natin ang Diyos ang magbugas po sa atin. Kung may mga doubt man po tayo ngayon sa mga katuruan, hayaan nyo lang po yan. Dahil I believe, darating ang araw, kanya-kanya po tayo ng dealing ng Panginoon. I believe, darating ang panahon, magbubukas din po yan, maiintindihan din po natin. So, magpatuloy lang po tayo dapat. So I will close on this. Huwag na natin pong antayin, mangyari pa na magkaroon tayo ng chastisement. At kung minsan yung mga katuruan ni Pastor, huwag na rin po tayo magtampo kay Pastor o kaya kay Ma'am Pen o kaya sa mga worker dahil hindi naman po tayo sa kanila nagtatampo kundi sa totoo sa Diyos talaga tayo nagtatampo. Tayo rin po ang kawawa. Buti sana kung si Pastor ang parurusahan, hindi naman tayo naman. So yun lang po, I bring back the glory and honor in Jesus' name. Amen.